Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ay tumalon po siya yan sa higit sa ibabaw ng $31,000. Yan, making MicroStrategy profitable. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala diyan kay MicroStrategy ay pag-aari po yan or isa pong co-founder si Michael Saylor. Yan, si Michael Saylor po ay isa po siyang Bitcoin maximalist. Yan, talagang kung siya ay makapag-invest dito kay Bitcoin ay talagang todong-todo, talagang mukhang parang linalagay niya lahat ng kanyang funds dito kay Bitcoin. Kasi matindi talaga yung kanyang paniniwala bilang isang napakagandang investment asset si Bitcoin. Kaya yan, ganun rin po yung kanilang kumpanya na MicroStrategy. Yan, yung kanilang majority na holdings dito ay ang Bitcoin. Yan, kung pag bumabagsak si Bitcoin ay talagang bili lamang talaga sila ng bili. Yung kanilang strategy dito ay simple lamang po. Nagda-dollar cost average po sila. Kaya hindi po sila tumitigil sa pagbili ng kanilang Bitcoin. Kaya ayan, ang laki po ng hawak nila na amount ng Bitcoin. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga crypto, ang sabi po rito ay Bitcoin price surge past $31,000 fuels market optimism and turns MicroStrategy crypto bet profitable again. Ayan. Yung naging profitable daw po ulit ang MicroStrategy. Kasi nasa bumagsak po kasi yung kita or yung Bitcoin investment ng MicroStrategy noong nung kasagsagan ng bear market or bumabagsak yung presyo ni Bitcoin. Pero ayan, mukhang naging profitable po ulit ang MicroStrategy dahil sa pag-angat or dahil sa price surge ni Bitcoin kung saan ay umakyat po siya. Ayan, nabasag po niya or ayan, ito kung iti-check po natin sa ating Bitcoin chart dito sa ating daily chart time frame ay kitang-kita naman po natin na naglalaro yung kanyang market price dito sa 34,162. Ayan, nalagpasan niya po niya yung 31K. Ayan, yan na rin po, nandyan po yung ating support line. Kaya ayan, marami talagang naging profitable ngayon dito kay Bitcoin. The rally driven by potential ETF approval in Bitcoin's digital gold status is eyed for its possible continuation. Ayan, yung nagdulot po sa pag-angat ni Bitcoin ay yung hype po na dulot po yan ng hype na kung saan ay may potential po na ma-approve yung kanyang ETF. Yan, yung kanyang application sa ETF. Ayan, dahil dyan ay yan po ang nag-cause para magkaroon ng price surge or rally ang market price ni Bitcoin. Kaya marami pong nakatutok ngayon kay Bitcoin. Ayan, nakatutok lahat ng mga mata ng mga technical analyst, mga investors. Ayan, kung tinitignan talaga nila kung posible kayang magpatuloy ito sa kanyang pag-akyat. Ayan, MicroStrategy's share price reflects Bitcoin's performance, underlying the entwined fate of the two financial assets. Kaya ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, si MicroStrategy ay talagang malaki talaga ang investment nila dito kay Bitcoin. Ayan, kaya syempre parang nakasalalay sa performance ni Bitcoin. Ayan, yung tagumpay ng MicroStrategy. Ayan, yan po si Michael Saylor. Ayan, kilalang kilala po siya dahil sa kanyang napakalaking investment dito kay Bitcoin.
And the crypto market is reverberating, which cheers at as Bitcoin breaks past $31,000, marking its first since July and propelling MicroStrategy into profitability once again. Ayan. Siyempre, hindi lang naman po si MicroStrategy ang naging profitable diyan. Marami pang ibang mga institution diyan, mga uh, investing organization na ayan nagho-hold or nag-i-invest dito kay Bitcoin. Ayan, ang lalaki po ng mga holdings nila ng mga Bitcoin. This upswing is not just a figure but represents a testament to the growing belief in the potential approval of a spot Bitcoin ETF. Ayan, marami po talagang naniniwala na maa-approve na po ang spot Bitcoin ETF. Yan, ang ETF ay yan po ay ang exchange traded fund. Yan, marami po talagang umaasa na maa-approve na ito. Bitcoin breaks $31,000 on ETF speculation. As Monday dawned, Bitcoin soared, continuing a rally stretching into its second week. The surge of over 4% in the last 24 hours pushed Bitcoin past the significant $31,000 threshold. This is a figure not seen since the summer race of July shone down. At the time of writing, Bitcoin was trading at $31,300, a figure that reflects its individual strength and pushed the global cryptocurrency market capitalization up by 3.7% to a whopping $1.22 trillion. Ayan. Nakikita po natin dito yung chart na talagang ito po ay isang line chart. Ayan. This rally, analyst says, fueled by multiple bullish signals. Among them, the narrowing GBTC discount now stands at negative 11%. According to BlackRock CEO Larry Fink, this reflects a growing consensus of a spot Bitcoin ETF approval come first quarter 2024, a catalyst anticipated to trigger substantial capital inflows. Moreover, the decoupling of Bitcoin from altcoins has been highlighted by Bitnomial exchange Michael Don, especially with the market eyes set on spot ETF approval. Ayan na nga. Marami po talagang nagsasabi na kung pag na-approve ang spot Bitcoin ETF ay ito ang siyang magdudulot ng isang catalyst. Yan, kung pag sinabi nating catalyst ay malaking impact, yun, or malaki ang epekto nito sa market price ni Bitcoin. Yan. At syempre, catalyst na yan. Isa po itong positive na catalyst. Kasi kung pag na-approve po ang spot Bitcoin ETF, ay maraming papasok dyan na mga investors. Yan po yung tinatawag po nilang capital inflows. Yan, sobrang marami po ang bibili ng Bitcoin. At kung pag nangyari yan ay matataas yung demand. At kung pag tumaas yung demand, ay syempre, yan po ang skyrocket sa market price ni Bitcoin sa yan, napakataas na presyo. Yan, kung pag titignan po natin yung mga prediction ng mga iba't ibang analysts ay ang tataas. Ayan, MicroStrategy is back in profits. Yan, naging profitable na ngayon. Ang saya na ng MicroStrategy. Kasi maski pa paano ay yan, kumita sila at nakabilik na po sila sa pagiging profitable. Kasi nitong mga nakalipas na mga araw, ayan, mga buwan na rin kasi medyo matagal-tagal po yung bear market natin. Ay talagang yung MicroStrategy ay nagsasuffer po sila ng losses. Yan, pero tuloy pa rin. Yan, tuloy pa rin yung kanilang the dollar cost averaging. Hindi po sila sumusuko. Bumibili pa rin po sila ng bumibili maski sila ay nasa losing side. Maski natatalo sila ay yan, bili pa rin ng bili. Kaya yan, ngayon ay nagsasaya na sila kasi ngayon ay mula sa pagiging talo ay may kita na po sila. Ayan, masaya na po sila. The victory laps follow meticulous and aggressive Bitcoin purchasing strategy. Its co-founder Michael Saylor has spearheaded acquisitions since 2020. Ayan na nga.
yung kanilang trading view, MicroStrategy Incorporated. Ayan, yung kanilang chart. As Bitcoin scales upward, it is a beacon of a renewed optimism for stakeholders like MicroStrategy. And as the crypto giant continues its ascent, all eyes remain fixated on how high Bitcoin will soar. Ayan, lahat po talaga tinututukan ngayon si Bitcoin. Talagang ang bawat isa ay may sariling haka-haka, sariling opinion, sariling analyst kung hanggang saan aabot or kung hanggang saan ay yung presyo na aakyatin ni Bitcoin. Kaya ayan, ano sa tingin mo ang bilang isang investor na rin, ayan, or holder ng Bitcoin, ano sa tingin mo kung hanggang saan aabot or aakyat ang presyo ni Bitcoin sa hinaharap? Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.